Well, umiiyak ako. Kasi yes, matutuloy ako. Well, iyak ng saya to. Kasi, hindi mo talaga alam gagawin mo pag hindi mo kaano ang kasama mo eh. Sabi ko nga, once na inalis mo ang energy sa lahat ng tao na, well, a part of awakening din ata kasi yun. We have to realize that we don't just give and give and give even our own energies. That's why sometimes we are feeling bad. But actually, our energy is being affected by others. The vampire energies actually. We are not realizing that we are giving our energies so we can protect our energies through declaring in the universe that I own my own energy and no one can affect it. All my powers that I have shared, I give it back to me. Pwede niyo pong gawin yun. So, well, we need to grow and experience something and experiment also. So, maybe we have to venture more. Para sa healing, yes, matutuloy ako. So, let's see if something happened also. Something triggers. So, let's see. Because my granny is, I think she became like that kasi she doesn't know how to handle things na actually baka sa part na nang namatay yung asawa niya, tapos ang dami nilang anak, yung healing na apektuhan. And hindi niya alam kung sinong tutulong. Sometimes even family destroys you kasi imbis na tutulong sila, lalong nagiging worsen. So, I have to adjust also because we are both healing also. So, my sister has her own healing part and I have my own healing part. So, we have to move away to one another. She has another healing to his own husband. Yeah. The thing that I recommend to you, don't just marry someone, especially not matured. If you remember the thing that I have, yung naalala niyo yung shinare ko about the old and young narcissist, well, that story stops there. So, the story also that na nasabi ko sa kabila atang channel, the highest prestige di Lolo, na pag ganun ang kasama mo, maaapektuhan ka din, parang makukuha mo. So there's a part that always I tell my sister na parang nakuha niya. So we clash together every time. So I think we have to move apart for the healing. So I will be the one to adjust myself. So good luck. Tutuloy natin. I-upload ko to after pagdating ko doon. So, may internet naman sila doon. So, thank you to my aunt who approved because she really is the one who is giving the allowance of our granny. So, siya yung nagbigay sa concealer foundation actually na yun. Ni-review ko nung video ko na maga ito. Maga yung aking mata. Hanggang ngayon pa rin naman. Kasi umiyok pa rin ako. For sure until tomorrow. So, magpapak na ako ng bag ko. Ng damit ko. Mamaya, magpapaalam ako. So, I will be traveling in the morning or in the mid of the day. So, good luck. Hi, nag-away muna bago umalis. So, kayong gumawa sa akin tong spiritual healing na to, come forward. Para sabihin ng totoo sa mga taong to kasi hindi sila naniniwala. Kung hindi, sasabihin ko kung sino kayo. Wala akong pakialam pag mapapahiya kayo. Hindi naman ako mapapahiya. Napatawad ko na po kayo, pero may boundaries. Galit lang ako sa ginawa niyo, pero, well, I release myself that one. Galit lang ako sa ugali niyong masama. I hate kasi naman hindi ako makakunik sa kanila. And don't you ever try to laugh. Kasi kayo ang gumawa nito. Come forward to tell them or I will tell something about you. Kilala pa naman kayo. Kilala kayo dito sa atin. Kilalang kilala. Isa sa pinakamayaman dito sa, hindi naman pinakamayaman, pero mayaman dito sa lugar natin.
Sinabi ko na ang pangalan ng isa. Hindi naman, well, nakapag-asawa lang ng mayaman yun, yung matandang yun. Pero meron pang mga involved. Kilalang kilala ko sila. Come forward to tell the truth or pag hindi pa rin gagana yung yung sasabihin ko man kung sino kayo, maybe manifestation will work. Kung hindi kayo naniniwala sa manifestation, araw-araw kong gagawin para gumana. Hindi lang triple. Come forward to tell them why I am like this today or this percent. Wala akong kasalanan kung bakit makitid ang pag-uutak nyo. Meron man akong part na kasalanan dahil lang doon. Well, hindi ko kasalanan ang pag-uugali nyo makitid at makasalanan. Alam ko ang plano nyo. Kaya come forward to tell them or kasing kitid nyo din yung pag-iisip ng wala akong pakialam kung mapahiya man ako or well, hindi lang mapahiya, magagalit ang kapatid ko sa akin. Kasi nag-away muna kami bago ako alis mo kasi. Sabi ko nga, para bigyan ko ng space, hindi nakakaintindi eh. Ipipilit ang gusto. Sinasabi ko na nga yung totoo. Blaming ho. Tanungin ko nga kayo, bakit ako nagkukwento ng ganun? Sa experience ko. Bakit ko sinasabi yung spiritual healing? Bakit ko sinasabi yung experience ko? Bakit ko sinasabi na namatay ako at nabuhay ako? Bakit ko naman gagawin yun? Ang saya-saya ko sana mag-isa. Biglang dumating kayo. Yung utak niyong makitig. At kung anong ginawa niyo. Pati mga kasama niyo. Sa grupong yun. Satanic group, right? Come forward. To tell them na kahit itago niyo, basta sabihin niyo sa kanila. Or, I will tell here. Kasi may paraan naman para maging viral to eh. Kahit 1 or 5 lang nakapanood. Chismis. Ang haba. Actually, hindi lang kayo dito ang nagmo-monitor sa akin. Kilala niyo kung sinong nagmo-monitor. Buong mundo, di ba? Gusto nyo mapahiya kayo dito sa lugar na to? O napahiya na nga tong lugar na to, di ba? Gusto nyo pang sabihin ko yung pangalan? Bakit naman ako magsasabi ng ganito nang wala akong naramdaman or na-experience? Tanga ba ako? Gago ba ako? May psychiatric problem ba ako? Bakit naman ako nagkukwento ng ganito? Bakit naman ako nagsasalita ng totoo? Kung may psychiatric problem ako, bakit naman alam kong ginagawa ko? Bakit naman ako naglalakad? Baka kayo ang may sayad kung sasabihin yung ako. Pare-parehas na tayo may sayad. Or ako mismo ang pupunta dyan. Ikalad ka rin ko yung yung kasama ka sa bahay kasi sila syempre ang nahihirapan din sa sitwasyon. Hindi kayo. So, ang kapal talaga ng mukha niyo. Napaka. Pag sa demonyo, kayo na yun. Yung reputation nyo, ang tinatawag nyo kuwan, paano kung masira yung reputation na yan? Ano kayo ngayon kung masisira yun? So, come forward to tell the truth or you want the harsh, napaka-harsh na sitwasyon. Kasi for me, wala naman akong may na shameful. Kasi nakwento ka na lahat. Pati nga ugali kong tamad ako eh. Nakwento ko rin. Why would
I'd be shameful. Sino ba dapat ang maging shameful sa kanilang ginawa? So, well, mga tao, i-remind ko sa inyo, huwag nyo silang tularan. Ang kitid ng utak. Dahil lang sa pera or dahil lang sa anumang purpose yun. No, kung anumang dahilan nila. Huwag nyo lang tularin sila kung ayaw nyo mapunta sa, well, actually, wala rin silang karapatang maramdaman ang conscience. Ano? Kasi bakit naman nila gagawin yun kung makukonsensya din sila? Tanga lang din, no? Napakatanga. So, sila din naman ang nagsasabi kung sino yun eh. The one with the profile of, well, a hint only yun. Mga dumadaan na tarot readers sa aking FYP sa TikTok. Sabi ko nga, kusa silang dumadaan. Kung may yung mga, mapapansin mo naman yung tao na parang nakakonek sa ano, sa yung lugar kung sasabihin nila kung kunwari. That person is with car or that person is on the pharmacy area. Kahit hindi nila sabihin ang pangalan, malalaman mo at malaman mo pag gising ka. Very vigilant ka din and observant. Pag hindi, then hindi mo marirealize na sila pala yun. So, advice, mag-ingat kayo sa mga taong, sabihin ko na, gago. Actually, ang isang pinag-awayan namin is totoo yung temporary mawawala sa iyo yung lahat. Hindi actually pag-iisip kasi alam ko pa rin naman ang ginagawa ko nung andun pa ako sa, parang binabalikan ko yung soul ko para maging reality ngayon. Kasi parang lutang ka actually pagkwan. Parang na mararamdaman mo na gumagalaw ka pero parang lutang yung soul mo. Alam mo, well, hindi ko ma-explain. Parang pag nakahiga ako yung soul ko andito. Kasi meron yung ganun, 'di ba, na situation. Mga kwentong kwan pero totoo din 'yun. Pero kahit gising ka naglalakad, para kang lutang na naglalakad. And totoo yung sinasabi lang temporarily mawawala ang pera. Means dati well, kukwento ko, 'di ba? Nag-online kami. Tapos pag nagpo-post, merong when online selling, dati nakakapagbenta ko ng at least meron. Pero ngayon, wala kahit anong gawin ko. Temporary, mawawala talaga. Kahit yung pwesto ko na damitan. As in, walang pumapasok na tao para bumili. Kasi kahit mura yung ano actually ngayon, yung gulay, meron pa rin naman pumapasok na bibili sa ibang store. Pero napapansin ko sa akin, bakit parang kahit isa walang bumibili? Once in a blue moon lang. As in temporarily kung alam lang nila. Yun din ang ini-explain ko. Kung alam nyo lang yung ano na kahit anong gawin kong technique para makabenta sa online or para magkaroon ng pera, para makatulong, wala. Physical lang talaga ang kaya kong maitulong. Kaya ang hirap pala mag-spiritual healing. Lalo, well, alam nila yung sinishare ko. Well, alam mo naman, pag nagsashare ka ng truth, masasaktan ang tao at sasabihin nila, you are judging. So, alam na natin yun, diretsyo na yun. Tapos, kung alam pa nila na ganun ang nangyayari, kasi syempre, imposible na hindi naman mag-chismis yung iba dyan, na ganito, ganyan ang ginawa namin dito, ganyan. Eh, bakit ganito, ganyan kaya? Well, matatakot din naman sila. Kaya, well, ang protection lang naman natin is mag-pray tayo. So, this is the part of our kwan also, kailangan kong i-share din online. Yung aking experience. Oh my gosh. So, yun lang. Kaya sabi nila, unluck yung 777. Unlucky. Sabi nila luck, pero sa feng shui, hindi lucky ang 777. Kasi yung 77 nasa spiritual healing ka actually. 888 is a number of Jesus, so it's reality. Until 15D and more.
dimension. So, pag mag-search kayo, maintindihan niyo yun, yung part na yun sa Buddhism. So, parang part of spirituality, connection to our Father God and Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. So, pag i-study mo talaga yung Bible and i-connect mo sa Enoch na sinasabi nila, well, Enoch is actually part of spirituality also na tinanggal nila sa Bible. May binawasan, may parang sa Bible kasi, di ba, may binawasan, may pinalitan, etc. So, still, if you have the Holy Spirit, even though wala yung Bible, you will vision it, the truth, actually. Basta wholeheartedly lang na tanggapin mo yung purpose na ibibigay ng ating Ama sa atin. So, kailangan mong maging matatag kasi yun nga, habang nagsasabi ka ng tama, sinasabi ng iba is mali or galing sa demonyo. So, kailangan nating maging matatag. Pag it's God's calling na sinasabi nila, lagi kang nilang i-disrespect, i-judge din, na parang sinasabi lang din na judge mo din sila. But actually, yes, you are judging, but you are judging the attitudes, conducts, values of people actually that is happening in this world. Actually, it's common sense, pero parang nagbibingihan at nagbubulagan lang ang karamihan ng tao. Kaya ganun na, they cannot accept na sinasabi mo na ngayong totoo, parang sinasabi nilang hindi. So, in preaching also, it's like that, right? Mga experience ng nagpipreach, lalo pag nagtatravel sila sa mga area na not Christians areas. So, we have to be strong when we are on the side of our Father God. So, good luck. Kasi, temporarily, lahat mawawala. It's a test for you also if you really love Him, I can see also, or love that purpose, or malakas ka, etc. But kung alam niya na hindi mo na kaya, maiintindihan niya po. Maiintindihan niya. Hindi siya yung masyadong, sabihin ko na strict, pero hindi masyadong strict. Forgiveness, na magagalitin, patient, etc. Pero meron pa rin understanding, right? So, mama, pag nanonood ka dito sa vlog ko or sa video ko, pwede ka namang umuwi kasi karapatan mo naman yun. Kumikita naman na po yung building mo. And, well, actually, hindi naman namin ginagamit yung pera na pinaghihirapan din po namin yung nabenta kong sa item. Minsan, nagagamit lang kasi siyempre walang benta. Hindi pasensya, nagamit. So, parang napupunta rin sa building kasi mismo yung upa, diretso sa building para mapagawa. Kasi ginagawa pa eh. Still on construction. So, decision mo pa rin namang umuwi. Wala naman akong, well, thank you sa binigay mo. Actually, may binigay siya dahil sa nag-away kami. Kasi baka sabi naman nung isa dahil sa pera. Well, there's some instant that you realize you are already that, well, yung pag-aaway nyo is below the belt na. Kaya kailangan mag-give space to one another. So it's about, yung pag-aaway is problems. And sabi ko nga, nagkakaroon din siya ng sariling problem. So, having a self-problem also to myself. So, sabi ko nga sa kanya, bakit ko na mararamdaman to kung walang nangyari? Yun ang hindi kasi maintindihan. Kahit ikwento ko man ng kwento, nagbe-blame ka lang naman. Nagbe-blame ako. Yun ang hindi nila maintindihan. Nagbe-blame ako. Sinasabi ko naman ang totoo. Who would be I blame to na bakit ko naramdaman to? Tanga naman ako kung kwan. Alam ko naman nung bata pa ako na bawal ma-stress, ma-depress at ma-anxiety kasi sarili mo ang bubuhay sa sarili mo. So, I'm sorry, mother, pag nahihirapan ka. But we have to give space with one another kasi may sarili siyang problem and I have to myself also. And damit ko lang naman po kukunin ko na ipupunta doon kay Lola. Wala akong, itong bahay, mabigat po siya para dalhin ko. And sabi niya nga, kaya niya yung trabaho. Kaya niya. So, mukha namang wala akong silbi. So, yun lang. Sorry about this conflict, mother. Huwag mong alalahanin.
go with your days, and pagkatapos nito, wala na sa isip ko at puso ko. It's already blank. Yun ang kinaganda ng spiritual healing din pala. Kung kahit nag-away kayo kanina lang, mawawala din agad sa isip at puso mo. Depende lang sa kinaaway mo kung nasa kanya pa. Yan ang problem ng tao pala sa buong mundo. Yung laging nasa isip at puso nila hindi natatanggal, kaya na dadagdagan niyang hatred, hurt, kaya lumalaki at nagiging cold ang isang tao. So, I'm saving myself from becoming like that kasi nagsisimula ulit ako na i-reconnect ang sarili ko sa ibang tao. So, parehas kaming hindi pwedeng magsama din ang parehas na naghihiling or may problema. Promise, if you are having a healing that you don't understand one another, you cannot. Especially, what you experience is different from the reality. Kasi, connected connected pa rin. Connected pa rin naman sa reality yung yung na-experience ko, yun lang. May ginawa sila spirituality, kaya nag-spiritual healing ako. Sabi ko nga, kung hindi ko alam na ganun ang nangyari sa akin, okay lang, normal. Pero, putang ina, pinaalam nila, dumaan sa sa FYP ko. Kung hindi lang ako observant or vigilant, wala akong pakialam sa mga pinagsasabi nila. Nagbibigay sila ng ng idea, hint kung sino yung taong yun, or kung anong meron sila. Syempre, ang gagaling nila syempre, mga foreigners is ang gagaling nila mag-hack. So, wala tayong magagawa kung sasabihin nila. Kung hindi kayo naniniwala, wala akong pakialam, basta sinabi ko, mag-ingat din kayo sa mga kinakasalamuhan niyo sa online. Kasi pag natsambahan nila kayo, laging mag-pray kay God. Pag natsambahan niya kayo, yung mga taong yun, well, I already advise you. So, God bless. And I will add for your prayer na sana wala na uling ma-involve na ibang tao. Kasi alam ko, hindi lang ako ang kanilang victim. Kasi isang group, ewan ko kung page or group sa Facebook, pag itype mo ang satanic, ang daming grupo, promise. Pero itong taong to, nakita kong nakakonect sa kanila. Sayang. Sabi ko nga kay Madier, screenshot mo sana. Alam ko, well, baka meron siyang notion na alam niya ang gagawin ko. Kaya, sinabi niya lang kung sino. Kung sino yung taong yun. Kasi, well, sasabihin ko saan ang kwan eh. Wag na. So, yun lang. For watching, don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share. Again, sorry sa aking words kasi, well, I cannot control myself. I'm still in the energy of angerness that is humuhupay. Kasi nga, sabi ko nga, nag-away muna kami. Sabi ko nga, para magbigayan kami ng space. Ewan ko kung anong kailangan eh. So, we don't know what's next.